experience. Ayan. So, diri lang, this topic helps us kung unsa paghulat sa Ginoo. How to love, how to wait in love. Lahi man ang waiting. Lahi po lang waiting with faith. Kasi nga ng mga message na itong madunggat. So before mag-start, let's all pray. Let's close our eyes, bow our heads, let us pray. Most graciously and Heavenly Father, I just welcome your presence this day, Father God. Welcome your name, your precious Son, Lord God, your Holy Spirit, your anointed Father God, to our hearts, Lord. Though we are from different places right now, Father God, but you connected us, Lord God, through this online Zoom, Father God, or through social media, Father God. I just pray, Father God, that you will help us, Lord God, and help us to be motivated, Lord God, to wait for the right time, Lord God, for the right person, Lord God. And I just pray, Father God, that you will, this word today, Lord God, will give Rema into our hearts, Lord God. We will be applying it to our daily lives, Lord. Salamat, Lord God, for what you are going to do, Lord God, for the knowledge, for the wisdom that you bestowed upon us, Lord God. Lord, bless each and every one of us, Lord God, sa tanang maminaw, Lord God. I pray, Lord God, na ikaw ang magtabang sa matag sa Lord God. Walay any hindrances, Lord God. I rebuke, Lord God, any works of the enemy, Lord God, in Jesus, Lord, start pa lang ganyan, Lord God. So, pero no problems, Lord God, sa PowerPoint, Lord, but we can still continue, Lord God, kung sa pang maggamit nila, Lord God, we will still use it for the glory of your name. Bless us, and may your Holy Spirit speak to our hearts, Lord God, to our minds, Lord God. We honor your name, we glorify in Jesus' name. Amen. Amen. So, Kasha, our topic for atong topic for tonight is true love ways. Ano importante ang paghulat sa tinuod ang gingon diri kay ang tinuod na higugma paghulat gyud sa tamang oras sama mako kung nagyud kay gilove na person the right time. So diri makita nato na importante gyud ang pag-ano ba ang paghulat gyud. Basta na ako 3 points na ihatag sa inyo. Pero nakadungog na ba mo na ang Valentine is dili siya maayo or dili siya okay sa ato ang mga Christian? Oo. Kadungog na ba po, anak? Yes. Diba? So sa ano yun sa ato sa mga Christian, we should not celebrate Valentine's Day kasi dagan kay history. The history of Valentine's Day is very dark, bloody, and gruesome. Ana ba? Nga na ang history sa Valentine's Day. So, I'll just read there is sa akong notes. Sige, next slide daw. So, sa next slide na to, nag-picturean gihapon ako. So, kasahon sa ako. So, we should not celebrate Valentine's Day because the history of this event is very bloody, hindi na pala ako ganina, dark, cruel, and it is paganism. Ibig sabihin, paganism daw siya, which is the worship of the devil, there's atheism, and disbelief. Ano man, because ganyan ang nakitabo sa Valentine's Day. It started with a festival where ang gina-celebrate nila kinsa si Lupercalia. Yan na siya. Wala man ako number pa. Sorry. Lupercalia. So, ang sa'yo ginabuhat pag na festival sa Valentine's Day. Nag-sacrifice sila goats. Nag-sacrifice sila dogs. Usahay kay makita nato diya sa atong screen na last
puno siya og lust with the highs. So, ang ginagawa nila, pagpatay nila sa animals ato, ang skin sa animal kay ipalo nila sa mga babae. Na ipapalo nila ang mga babae sa skin sa animals. That's why it is very bloody. Dili lang ka ng hinay lang na palo kusog yun na nila. Kusog siya na pagkapalo. Because ang believe nila, so the Romans here, kanang nagapalo kay mga drunk sila, tapos nakahubo pa sila, naghubo ng mga lalaki. So, what they do, pag magpalo sila, kusgo nila, because they believe na silang pagpalo, ma-fertile ang isa ka babae. Or pwede na babuntis ang isa ka babae. Ano ba? So what they are doing is, paghuman sa palo, no? Malinyahan na ng mga babae liya with na nakahubo ng mga lalaki. So ang buhaton nila is magpa-raffle sila. I-raffle nila ang mga babae, ang mga names ng mga babae pa-raffle nila. So kung sino yung nila, mabunutan nila, yun ang maging couple nila. But that couple thing will last until sa festival lang. Pag human sa feast day or feast event, kuha ng couple night nila. So sila ang lalaki bahala kung sa buhaton niya sa babae. So that's why you can see makita ninyo diri sa festival sa Lupercalia feast na ay last na grabe ang last niya. Tapos na drunkenness, grabe ang nila ang balik ka rin sa remind ka ng lasing sila, they are also believing in fertility goddess. Then isa itong fertility goddess sa ML, kalimut ko. So tapos ang sa idiabot nila, makipag-sex sila sa minors, grabe na, sa bata pa. Tapos sexual orgies, sabihin ka lang grabe ka wild na ilang buwan niya drunk na ato nila. Tapos homosexuality, same genders, ba? Tapos fornication. So, klaro man kay fornication kay man siya, dili kasal pero sige sila makapag-sex. So makita ba ninyo ang verse na? Pwede babasa ba ninyo siya? Leviticus 18:30. Leviticus 18:30. Keep my requirements and do not follow any of the detestable customs that were practiced before you came, and do not defile yourselves with them. I am the Lord your God. So, kuna siya. Ang Ginoo na this ay kamao ni siyang requirements that do not follow any detestable custom. So if you can see, wala pala yung human wala pa lang. Dito pa lang sa festival. As you can see, sa Valentine's Day, ang isugdan kita sinugdan is grabe ka nadira 1 to 7. Pero daghan pag ito sa kaayo na kay animals something. So kana siya na sabi ingon dira detestable custom that were practiced before the requirements, and do not follow ang any detestable dili kaaya-aya sa kanya sa ihang pananaw, dili na to siya buhaton. So if nga na ang history sa Valentine's Day, and that's the requirement of God, na dili na to i-follow. So let's obey the word of God. So that were practiced before you came, and do not defile yourselves with them. I am the Lord your God. So kung gina-defile mo, kung gina-disobey mo Ginoo, you are defiling yourself as well. So it is very important na makita agad nato unsay mga history, unsay dark history sa isa ka bagay before nato i-practice. Kaya we don't know that ang chain reaction sa spirit kato na history pa. So that's why makita po ninyo ang mga nag-believe of Valentine's Day.
Okay, maglaag man ko usahay sa una na pag Valentine's Day nabuhat ako. Pag laag ko ana, grabe puno ka ng mga ano, puno ka ng gift. Tapos dagan din nagpila ng mga couple sa gawas, makabata man na, tigulang, bata kayo. Wala siya. Kahilig laagan man ko. Pero wala, ano ba, makita na ko sila. So, nga na sila ang spirit ba ng mapasag. The next is nga no sa next slide daw. Siya. Pakibasa daw Marco. Isaiah chapter 5 verse 20. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Ano siya. So, nausahay na kadugid ko sa akong mga friends sa gawas, which is na wala na sila yung mga pamilya ko. Ang akong ang ilang advice ako sa una. Kani ba? Kani gila, be open-minded, like, be open-minded na kita karon. Jay, pero nang ano ka sa mga babae? Anak ka sa babae. Sa man ay old school man ang dili ka magsabay sa uso karon eh. Ang uso karon kana daganing chicks ana ba. So okay lang man na, wala may mali ana. Okay. Sa una pa man na siya ng mga practices na dili dapat buhaton karon lahi lang na tong generation. So that's the advices ba sa kalibutan, which is other people ang siya, wow, it's me, diba? Wow, kanang or curse ba? It's me and my dawa, diba? Woe to those who call evil good. Kanang to those curse or misfortune. Kanang kayo, kanang sa mga ginahimo ninyo or gina-declare ninyo na ang evil is good. Woe to you. And sa mga maayong utang ginapakita ninyo mali siya or ginabaliktad sa mga tao ba. Tapos who put darkness for light and light for darkness, which is ginabaliktad nila tanang ang gospel or ang truth ba na okay ra ni. Tapos ang okay himuan nila na mali lagi na, which is nagkagulo na gyud ang belief sa mga tao. So for us, para dili ka mawala is balik always na sa Bible. Wala siya. Na let's always follow the commandments of God. Kung unsay mali dito, mali siya. Kung unsay tama. Ito siya ang those are the things that we need to obey. Because our God is, though the generations are changing, but hindi nga sa Bible that Jesus is the same yesterday, today, and forever. The same God that they are worshiping, the same commandment that they have, the history is the same commandment that we have today. Wala siya nagabago ang Bible, actually. So nga siya, the reason it became romantic because ang month of February is the season of, season of mating ba? Mating sa lovebirds. That's why, isa na lang po nila na nahimo romantic ang February. Okay, maumpod na ang season sa mga lovebirds na mag-mate sila. Then nga na siya nahimong Valentine's Day is because in 2017, so pangit siya. Gusto sa isa ka priest na ipanindot ang link sa But what happened there was this martyr priest named Valentine, nagipatay siya. It was also on February. Hindi na ako i-asan. Pero namatay man ko dyan sa February. Si priest Valentine. That's why gitawag siya na Valentine's Day. So the Lupercalia feast and Valentine's Day, ang event is by Lupercalia. The name is Valentine's Day. So gi-combine nila mo siya karon sa tuwa. That's why it is called Valentine's Day. So na kanalaman
isang ano lang na for konting kalaman lang. So you know what? Ang Valentine's Day it should not be the love's day. Dili mo gid siya dapat gina celebrate once a year lang or once sa every February lang. But you know what? Always yun nato gina-celebrate pa ang love pa. Because sa love, Ginoo, always nato kung saan ninyo gusto maghatag og gift sa inyong loved one, hatag din siya. Na-enjoy ba? And pag giingon ninyo na Love's Day or yun nga, siya na event, it's not just a uyab-uyab lang. But also you can pwede man mo siya i-express with your loved ones, with your parents. Tama ba ko? Tama ba ko? Sige. So kani siya ang Amen first na kayo. mga first na mga ganito na remember din ako na ingon sa akong manghod pag post niya na kamo ba sige mo sana all sige mo sana all tapos mo nangitag mga uyab every February kabalo mo mas nindot i-celebrate with your family kana siya na or it's not just February. Celebrate it with your parents, with your family. And mas malipay mo. I don't trust me. And it's good yun na it is with your family. Hindi lang siya uyab-uyab. Nice. So for us to understand waiting sa imong true love waits, for us to understand, nako take points. Ang isa na kay kabalo naman mo tanan in the right time, right place, kadungog mo and the right person. Pero wala kayo siya na elaborate sa to. So naka-come up lang sa kani siya na tulo na points. Na-explain na lang siya tama-tama. So ang next line na to Leah is siya. Right time, talk about the right time. Sige. Makibasa daw yung sa Banaalia. Si John R. Right time. Focus on yourself when you talk about the right time. And I am already stable with my job. How's my goal in life? How's my integrity? And I am already satisfied with the love of Christ. Pero kabal mo ang mga sa ato makita sa akong mga napansin sa mga immature na relationship na dili pa gid siya right time. Grabe gid daw makita ba. Sira grabe ang away, wala pa mangod sa right time. Get slag. Grabe kayong demanding, diba? Tapos tanan dapat gina-report sa imong uyab. Asa na makakaroon? Report kanang grabe kayo kanang grabe ka toxic. Tapos sige away. Tama ba? Yes. Asa na makakaroon? Ngano wala maka nag-asa ka. Kung kisa yung kauban, asa na pod. Tapos ang problema pa hilig makipag-away ang uyab, ang babae man or lalaki. Pagtulog na ang isa. Yung text sa babae na, kamusta ka Lea? Wala nag-reply. Tulog man. Tapos pag-text na po, nasaan ka? Wala reply. Siyempre, tulog. Nag-init ang ulo sa babae. Mga instances pa. Pag wala may reply, yaw-yang babae. Ikaw, di ka mo reply. Gamira na reply, dili lang din mo karon. Asa na karon, dili ka banta lang ka pag ako ana ba yaw-yaw ng babae. Hilig makipag-away sa tulog. Pero pag ang isa ka pag siya adto pag ang lalaki uban o barkada sa iyang friends masuko ang babae.
pag magpaalam, ug matulog na lang og sayo, masuko gyapon ang babae. So puro lang gera ng gera ng gera. Ito, ginawa na lang niya. Pero sige na naggera ba? If di ngon pa ato nila. Gusto mo lang pala gera ng gera. Ba't hindi mo na lang ginawa ang presidente ng North Korea? Sige na lang gera. Sige na sige away. Ano? So, it is part na murag makita na to na maturity, there is immaturity ba? Because wala na to gihulat ang right time, which is the first question, am I already stable with my job? Sa tamang oras na ba, na kailangan ako musulod ang na relationship, mag-uyab-uyab ako, na ako stable na job, na dili na ako kaya na ako matustusan kung dili na ako magsigig pangayo sa akong mother. Ano ba, sa among date. Ulo kayo no, kung mag-date ta, tas ngayo ko pang date, be. Yes. Ginabit, please na. Pero lain. So, wait for the right time na pag nalakay sarili mong job, nag-earn ako man. Tapos ikaw pag yun makahata sa iyong soldo na ko. Tapos nalakay pa sarili pa date, it's the right time also. Kana ba? It's a slap on your face. Every time na mag-date ka, mga ipagkagwarta. So aside ani, how's the goal, kani siya ang mga i-question or ask na to sa atong self before for us to understand everything. Kasi balik tayo. How's my goals in life? How's my integrity? Am I already satisfied with the love of Christ? Satisfied? Sige, next slide. Pakibasa, Shannon. How's my goals in life and integrity? Character, not ability, is the foundation of enduring success. Ability may grant you success for a period of time, but without the integrity and right character to sustain it, you will soon find yourself building on sinking sand. Micah 6:8. He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Thank you. Thank you so much. So, apel na nag-iisa lang ako ang goals of integrity because character, na mabasa na to, pag nag-base lang na always sa ability, pero wala tayo integrity. Lisod kayo makaadto sa atong mga goals in life or lisod kayo mahimong success. For us, para ma-sustain, para ma-sustain ta, angkod sa maadto ta sa atong mga goals in life, we need character or we need integrity. Kana siya ba? Na hawd lagi ka sa tanan-tanan, tapos bright kaayo ka, kuyo ka mong skills, pero ang integrity nimo bagsak ka, cheater ka, tapos wala kay tarong sa work nimo, ba? Tapos malikas ka parang kamudato. Corrupt, ba? Ay mo kang corrupt ka para lang makapursue ka sa imong dreams, which is ingon diri. If that's your character, you will soon find yourself building on a sinking sand. Ano siya? So, ang mag-sustain sa to is integrity. Mo na, katong naapak sa sodium. Kita man tayo, sorry. So, kung wala pa na-split ang sodium, ako, ginabalik-balik dito is, kailangan din nato integrity. Pag naay maglabay og basura, maski sa gamay lang na butang, naabay gihapon kay integridad. Ba? So, nabay kag basura, dapat naagit sa tamang basurahan. So, tabok kag kalsada, tabok sa pedestrian lane. And you will understand it na if in the small things, naka-integrity, which is ang responsibility ba? Sa gamay ng mga butang, kaya na nimo panghawakan ba ang mga responsibilidad ng gagmay pa? How much more sa mga bigger things? So it will reflect from kung unsa imong integrity sa mga gamay na butang, mag-reflect na siya sa imong future.
Then, mas dako pa ba ang responsibility pag musulod na ka sa marriage life, which is, kanang, if dili, tarong atong, atong character ba. Mga nag-iingon sa Micah 6:8, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of to act justly, and to act and to love mercy, and to walk humbly with your God. Na 3 points dire, pero dili ni siya appeal. Focus lang sa ang what He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require to you. First is to act justly. So, kana siya, ang connection sa integrity is you to act justly. Sa tama pero because our God is also the just God. Dili lang siya kanang always mercy. Pero every time na magkamal natay mga na mamalo gyud ang Ginoo. O dili ka dili balik ka diri. Pag nawala nalihis ka ng daan. Diba? So, wala siya. And lastly, say next slide. Wala siya. Nabasa ba? Yes. Sige. Okay ra. Si Dayan maghang ba si Dayan? Hello, Atayana. Maghang siya. Or okay ra. Sige. Sige, Si Luke. Sige, Luke. Si John Ray. Okay na si John Ray. Ang verse ang basahon niya. Okay ra ko ya. Tanan. Mina lang ko. Ang verse ang basahon niya. Nice one. Tanan, Luke. Tanan. From the start. Tanan. Am I already satisfied with the love of Christ? You cannot give what you don't have. Have you experienced the true love of the Father? Boyfriend/girlfriend love can be very fragile, conditional, and insecure. So allow yourself to be satisfied with the Father's love first. Psalm 103 verses 8 to 9 and verses 11 to 12. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. For as high as the mountains are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Amen. Salamat kayo, Luke. So here, for ang right time po, if you are already satisfied with Christ, dinumdum niya, ang isa ka tao, supposed to be, musulod siya sa isa ka relasyon, dili tungod kay mangayo kong gugma, mangayo kong ingani, mangayo kong ana, magdimad kong ingani. But ikaw, nisulod kag relasyon, nisulod kag relationship, someday, sa tuha, someday, it is because puno ka sa gugma sa Ginoo. That nag-awas-awas ba, na gusto nimo i-share sa imong partner in the future. So that's very important because always na kung ginabalik na if di mo na experience Jesus Christ, you cannot give what you don't have. Hindi mo mahatag sa other half nimo kung dili mo na experience Jesus Christ. That's why ang isa ka relasyon mahimong toxic. It is because wala sila ka-experience sa true love. Yes. Sa Ginoo. So, pangitaw nila sa laing tao, which is usahay, mahimo siya toxic kayo. Nala ko yung ang Jesus Christ, i-reveal niya ang iyang sarili sa tuwa. As a father na nagalab sa tuwa. And we can, makuha na to ang pinaka grabe na satisfaction dira kay Jesus Christ. So if you believe that having a girlfriend or boyfriend
kana siya ang maka-satisfy sa kuha. Kana siya ang dapat magkaroon ko girlfriend or boyfriend para ma-satisfy ko. So you will be led into an illusion. Illusion ra na tanan that kana magkaroon ko girlfriend, boyfriend will complete what is lacking in my life. Kung sa'y kulang sa akong pagkatao, ang akong girlfriend or akong boyfriend sa mga lalaki. Ang akong girlfriend ang makakumpleto sa ko, which is only an illusion. Because why? Only the Father's love ang makahatag og true satisfaction or love sa tuwa. Amen. Why? It is very faithful. The love of the Father is very faithful. It is unconditional. The love of the Father is very unconditional. But you know what? The love of the boyfriend or girlfriend, even pa din, can be very fragile. The love of a boyfriend or girlfriend can be very conditional. Dapat nakaibalik sa kuha. Kung hiyugog mata ka, dapat ingani ka. Dapat ingana ka. Dapat nakay time sa kuha. Sige, pag-demand. So, the love of a boyfriend or a girlfriend can be very insecure. Na ba? Dapat ako po. Dapat parehas ko sa ilaha. Na ba? So, what I'm telling here is, ang love sa Ginoo is very strong. What I'm saying a while ago, very faithful, and very unconditional. So, ito siya, napaday, aside sa insecure, insecurities. So, ingon dire, but the Father's love, but not the Father's love. So, ikaw, kung ikaw gusto na nimo mo-search sa isa ka relationship at the right time, sa tamang edad, it should be that you should draw that need ba kanang marag unsay kulang sa kuha, unsa kailangan mapuno sa kuha, draw that need to the Father, to Jesus Christ, to God, which is only siya lang ang makahatag og satisfaction sa imo. So because kung dito mo yung pangutaon sa tao, it will brought you pain. Mudala siya damage pa hinuon sa imo, instead na ma-heal ka, instead na mapuno ka, because unconditional ang love sa isa ka tao, madami pa sa imong securities dito nimo ginapita. So, if moabot ang time na satisfy na nimo kanang satisfied ka sa love sa Ginoo, ana ba? You can see that you already experienced the love of the Father. You are still hantod hasatod man na siya. His faithfulness, His unconditional love, His love that never fails, never gives up. And you will find yourself someday, pag ready na, pag tamang oras na, you will find yourself with a person na sige ra ka hatag. Di ko puno man ka sa love sa Ginoo. Puno man ka. So sige ra paghatag sa imong love. Ano ba? Instead na asking, gusto na ko ni, instead na I want this, to the point sa high demanding na kaayo ka. So that's the Father's love. That's why you can see here sa Psalms 103 verse 8 to 12, kali ang love sa Ginoo. The love of God is compassionate, gracious, slow to anger, di ba? Gracious, slow to anger, abounding in love. Gaawas-awas gyud ang love sa Ginoo. He will not always accuse you, or He will harbor His anger forever. For as high as the heavens are above the earth, kabalo mo ba hatod asa ang heavens are above the earth? We cannot measure it, right? Diba? So great is His love for those who fear Him. Grabe ang hugma sa Ginoo sa naay kahadlok sa iya. Amen. Sa naalay kahadlok sa iya. Sa naalay relasyon sa iya. Grabe ang hugma sa walay relasyon. Kailangan din nila kana gyud. So dili man dayon na wala kay relasyon sa Ginoo, kidlatan dayon no. Nay timetable lang no para sa and nata mga Christian para i-share ang gospel sa Ginoo. Next, as far as the east is from the west, and dili po nato may measure sa kalayo ang distance
is from the west, that's so far, yes, remove our transgression from us. Grabe ang gugma sa Ginoo, no? Amen to that. Amen. Amen. Can I hear amen to that? Amen. So, muna siya ang right time. Dapat sa right time yun. You can decide sa right time. So, dapat ulit, makaingon ka if stable ka with job. Okay mong goals in life. Okay mong integrity. And satisfied ka sa Ginoo. So, siya right time. Tapos, next slide, right place. Sa right time, basig mo ingon ka na, ay, okay na ko, okay naman ko, kuya. Stable na akong job. 15 years old pa ko, stable akong job. Ang goal in life, okay na kaayo, 15 years old. Ang integrity na ko, okay na kaayo. So, pwede siguro ipalit pa natin sa line of po. So, hindi kayo sayo po, no? Kay, po, hindot po kayo ang life as a single. Experience na to na siya. I can testify with that. So, number 2. Pakibasa ko. Pwede ka mabasa din, Ray? Kasaman kuya. Kani nag-share Kani. nasa screen. Focuses on everything yourself, the person you are considering, and the situation. At matuto kang lumugar. Can you face the parents and ask for permission? Can you go on a date without asking money from your parents? Do you consider to marry that person? Yeah. Thank you so much. Salamat dyan, Ray. Kana siya. Katong sa first, dito nakabutang sa pinakataas, focus on yourself pag sa right time. It's a point that you are examining yourself. This time, you are focus ka sa imong sarili o sa tao na gina-consider nimo o sa sitwasyon kung okay naman na. Kung nang giingon na right place, matuto kang lugar, pre. Ilugar mo lahat, pre, hindi yung padalos-dalos lang ba? Kailangan na sa tamang lugar, right place. Hindi siya lugaran na dapat kabalo na ko sa kaya na siya pag naa siya sa SM. Dili, ang right place is sa tamang lugar. Tamang lugar. So, makita nimo mag-share lang ko usab ka ng ako kay siguro kung sa una no magsigo pangita o love sa other people ba, which is good. Naabot ko sa point na na-exhaust. Lalo ipakita sa sunod sa inyo. Na-exhaust akong heart. Wala na. Ba? Tapi naman, So, naabot sa point na instead na love na lang, lingaw-lingaw na lang na nagtatago ka ng lingaw-lingaw lang sa una. So, kung kabalo lang mo, sa una, kung sa college pa ko, di makutarong na tao, I'm also saved by this. So, first sem, kani siya akong partner. Pagka next sem, lahi na po akong partner. Pagka next sem, lahi na po akong partner. Pagka next sem, ba? So, siguro akong ambak-ambak, wala sa tamang lugar, wala sa tamang oras. Dili ko na satisfy. Dipangitan ako ang satisfaction sa laing tao. So, siya? Murag naharag na ko ang mga emotions na ako sa laing tao. Which is dapat reserve din ako siya sa true love na ako. Pero, I know God, restore mo ko niya akong heart for the right person. I'm also happy for that. So, matuto tayong lumugar. So, next is sa tamang lugar. Kaya mo na magtanong sa parents ng mama at saka papa niya. May mukha ka na bang may ihaharap? Kuya, gusto ko po maging forever ang anak. So, advice ako sa mga babae. Look for the person
or na mga lalaki na naagi respeto sa mama o papa. But pag gusto sila someday na hingiin nyo yes more, unahon yun yung mama o papa. Sa mga lalaki po, kung gusto niyo na ang integrity yun ninyo, panghawakan ninyo, unahon yun ninyo ang mama o papa. Wala ba? Dili kay, ano siya, ligaw kalye ba? Tago ba? Tago. Tago na yun. Uyab na tabi sa text pa lang. Dili mo agi sa mga papa ba? Tawag na mo anak kay ligaw kalye. Tago permente. Tago mo magkita. Tapos delikado kayo na duwi kayo sa temptasyon ng mga tago. So, you should ask, can you face the fears and ask for permission for the right person naman someday? So, the next is, can you go on a date without asking money from your parents? Hindi na ka mga yukurta sa imo mama o papa. So, ano siya? Kung mangligaw ka ng isang tao, dili siya matagat na musulod ko para lingaw-lingaw lang, para na ako experience. No, you can get experience from other people. Pag musulod na gani ka relationship, consider that person na siya na gyud ang imong email. Dili kay sulod ka for another experience, additional learnings, additional it's not like that. Wala bay uyab-uyab na nakabutang sa iba. So i-consider naman sa katao. Pero sa atong okay lang na siya. So what I mean is pag i-consider na nimo ang sa katao, apil na gina-consider nimo na marriage. Yes. Not for additional learnings. Dili lang pang practice. For me, dili dapat gi-practice sa katao. Dili dapat gina-practice ang casting sa isang tao. Amen. Can you get my point? Yes. Kani siya, pag musulod ka sa isa ka relationship, this should be your possible question sa imong sarili. Sige, next slide. Channel. 3 possible questions. Number 1, what is the possible consequences if I take this option? 2, what are the factors that will affect my decision making? 3, what is the advantage and disadvantage when I take this particular option? Thank you, Shai. Madunggan pa ko, okay ra? Yes. Okay ra, dunggan. Yes, yeah. Dunggan niya. Okay pa. Nakasabay pa mo tanan Yes. sa atong Yes, nahugutan yeah. dai. Amen. Sabay ba? Okay. Nice. Amen kayo. So, the possible question na, pag mag-decide ba, first question, what is the possible consequences if I take this option? Okay. Pag musulod ka sa isa ka relasyon, isa kay consequence. Bata pa kayo ko. Aggressive kayo kung lawas. Warm body pa kayo ko. Ano ba? So, dual kayo sa temptation. Ano ba? So, dagan kay consequences na atong mahunang-naan. Mag-decide kayo. This is not just for love, about choosing someone who you will marry someday. But it's also life decision making. Every decision na imo ginabuhat, mapa someone ba na nimo in the future or decision in life. Unsa kay consequences pag kuwaon na kanila option? Number 2, what are the factors that will affect my decision making? So pag i-decide ako na kay may tabo sa kuha. Kay dili man ko multitasking na person. Focus lang ko sa permente sa isa. Pag ma-focus ako ani na tawhana, makalimtan na ako akong studies, makalimtan na ako akong inan. Dili na ako maminaw sa akong papa o mama kasi siya raman ako ginatuuhan na nan. Because love is blind. Siya lang permente ang perfect, siya lang permente ang tama akong mama o papa. Ano ba? So, ano ba? Kung sa mga factors na maka-affect sa mga decision making. What are those factors? Always na siya. What are the advantage and disadvantage when I take the particular option? So, advantage, disadvantage. Makatarong pa ba ko sa akong goals in life? Kung i-pursue ako siya na decision, i-pursue ako siya, i-pursue ako niya na course. So, kaya advantage.
Ano siya kaya disadvantage? So those are the 3 possible questions that will really help you sa imong decision life or choosing someone. Yes. O kaya siya. Gets na mata. Pwede na ito i-screenshot na lang siya pa. Every time na mag-decide ka. So the last point, is the right person. So to right place, diba, i-picture lang, clarify. Right time, you're focusing on yourself na nasa tamang oras na ba? Satisfied na ba ko? Sa right place, sa tamang lugar, you're focusing on yourself and on the person that you're considering and also the situation. And the last is right person. Focus on the person you are considering. Kung kisa mo, tanawa siya. Kung pasok ko siya. So, basahon, pakibasa mo ko. Marco, are you there? Hello. Okay. Read the Mark. Focus on the person you're considering. Be careful whom to marry because what God had put together, no man can ever separate. Once you make a bad choice, be ready to live the consequences. God cannot guarantee his blessings outside his covenant. It takes years to know the real attitude of a person. Yes. That's right. Yeah. Sa mga immature na relationship, no? Hopefully, sa tuwa kay ka-enlighten sa tamang oras yun, tamang lugar, and tamang tao. Siya ay tao na kailangan tanan murag documented ganit. Dapat ingani ka, dapat ingani imong buhaton, So, always remember na someday, if you love the person, just love him or love her, but don't control him or control her. If you want that person also to change, na siya gusto kang makakita sa iyong kabaguhan. Kaya example na, ako, basketball player ko, tapos kung nagkauyab ko, ang gusto sa kong-uyab, dapat dili na ka mag-basketball. Nga ba? So, wala pa siya, mag-basketball ako. Pag sulo niya sa kong life, gusto niya i-change. Or sa babae man, kunyari sa babae, fashionista kayo siya, kanang grabe niya ka, tingnan siya sa fashion. Tapos pag sulod na ako, gusto ko magbuot dayon. Dapat, ayun na sige, fashion, ingay-ana. So, you know what, if you love the person, don't control him or her. Don't demand na i-change her or him or her. Just give her or him again the reason to change and let her change herself. Paragi siya graso para magbago. Dali siya mas kaayo. Because of you, mugawas ba ang potential will bring out the best of that person ba. Dili kay daghan kay limitation. Dili pwede. Sabi. Loy kay dili nila ma-enjoy ilang self and daghan kay limitation. So if you love someday, if you love the person, give her or him the reason to change. Kung sa'yo rason, nga kailangan ako bago. Because what I'm doing right now, madalagay na ako kasi na ako yung asawa. Pag married na, nga na ba? May mga reason, dili lang kay dili ko. Kanang immature tayo. Wala ang ginoo sa rumah. So, siya, be careful whom to marry. Okay pa mo? Yes. Okay lang. Already 1873. So be careful whom to marry because what God had put together, no man can ever separate. So what is the meaning of this? Sa meaning ani, pag mag-marry ka, so be careful kung kinsa yung piliin sa iyong kinabuhi. You know what? Pag makasal na ka, there's no turning back. So that's why kilalanin mo talaga yung tao. Pag ang Ginoo nagod sa kasal, it's a blessed or covenant pag ikasal ang isang tao. It's not just
ano lang, ritual. It's between you, her, between God, you, and her. Ano ba? Mm. Sa tunga ang Panginoon. Husband, do you love your wife? Till death, to sickness and health. Wala man ka promise sa imong partner lang. Promise mo po kasi Ginoo. Yes. That's why, na ang Ginoo sa kana ba? So, that's why you should be careful sa imong pagpili ba? Because kung isa na mo sa Ginoo, the two become one. The two reflection become one. Well, no man can separate. Wala na maka-separate. So be careful. That's why ang lain sa hay, kung wala, I say palayan ako. Once you make a bad choice, be ready to live the consequences. So if you did not obey the will of God, there will be consequences. If you did not choose the right person, the person who also loved the Lord, there will be consequences. Because God cannot guarantee His blessing outside the covenant. If the other person is not believing, is unbeliever, and you are a believer, so God cannot guarantee His blessings because man siya, covenant man siya. It's a covenant. You're inside the covenant ba, na nag-obey mo sa Ginoo ba. Why magkaroon ng problema, magkaroon ng consequences. So a lot of reason nga magkaroon ng consequences. First, lahi ang value sa isa ka tao. Kaya Buddhist siya. Lahi ang value, lahi po sa Christian. So mag-conflict mo someday. Kana siya, mag-conflict mo. Lahi ang way of living niya. So dapat walay faith ba? Walay ang isa ka ang unbeliever, wala siya faith. So I will mudato ko based on my skills, capabilities. So man ang ampo tapos ikaw, grabe imong ampo, grabe imong faith, dira sa Ginoo. So mag-crash gyud something. So I lisod siya. And also sa pag-train of child, lahi iyang way of training a child, lahi ang imong way of training your children sa godly way. The godly way, yapon kay kabalastugan, kabarabag. Dapat kung subagon kung di mo. So, may mo values. That's why God cannot guarantee His blessing because Jesus Christ, wala man si Jesus Christ sa life sa isa ka tao. So, magkaroon ng unity. Unity will be kanang mahitabo gyud siya if the two persons are in covenant relationship with God, with Jesus Christ. Kung wala gyud isod kaayo, wala unity. Apart from God, there's no unity. Apart from God, we cannot do nothing. But you know what? Sa mga nagkamali gani, advice lang ninyo sa mga nagkamali og pili, there's hope. There's still hope. Pag nag-start na sila na uduol sa Ginoo, there's still hope. God can still groom that relationship, can rectify. So can bring out the best in that even the worst marriage decision. God can still mapagpapugyan sa Ginoo. Wala lang siya. But it will not be easy. Kasi it takes time for a person to realize it. Dahil man kayo kasing-kasing. Dahil man lang gituuhan. But if you, importante yun, ang right person. Pili ka right person. Ano siya. Tamang tao na naghiguba gani sa Ginoo. Pag always kanang makabalo ka ba? Kanang mugingon love ka niya. Pero second lang ka. Una Ginoo. Pwede po sunod ang pamilya. So ikaw, una good ka rin ka ang Ginoo. So ang relationship na wala na Ginoo, I promise you, very siya. Dangerous. I can say it's very dangerous because why? It might damage your identity. Wala kayo pulos. It may damage your, duol mo sa temptation.
So last, next. Nakuha. So, Yes. 3 points ha. Right time, right place, and the right person. person. Okay. Last 2 slides na lang. Ano lang yung verses. So, ako sige, pinabasa Luke. Second Corinthians 6:14. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? 1 Corinthians 7:39. A woman is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes. But he must belong to the Lord. Amen. Amen. Thank you so much. Sige nga, karon na kayo dira. Do not be yoked together with unbelievers. Kuya, masig tungod sa pag-uyab na ko sa iya ba, malala na ko siya sa Ginoo. Always remember, dili ta ang Ginoo. Let God change that person in the right time. Also, God has His own way, not your way, para baguhon ng tao. So, just share the gospel. Ba? That's why giingon diri, do not be yoked together with unbelievers. So it's not your job. Masag dira na siya mag-grow sa Ginoo. Usahay pag musulod pa sa iyahang life, mas mudugay pa hino ani pag ila-ila sa Ginoo. Mas hindi na siya. Just pray for him or her. So do not be equally yoked with them. Pag unbeliever pa siya, kasi ano lang siya, stay put lang dito. Pasig na pa dahil lain Ginoo sa tuan. So for what righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light. So I'm not saying na ayun na makighalibilo sila ha. What I'm saying is we as a Christian mas kinahanglan kita sa mga unbelievers karon. Siyempre hapit na po balik ang Ginoo or basig magsisi sila sa tamang wala na kundi accept si Jesus Christ. So kita mas kinahanglan ta sa unbelievers karon. But dili to the point na kailangan uyabon na ito para kudugo sa Ginoo. Dili man na away. Daghan way ang Ginoo. The next one is 1 Corinthians 7:39. A woman is bound, kanita na niya, sa babae. Pwede ko ma-apply na sa lalaki. A woman is bound to her husband as long as he lives. Bound din siya. But if her husband dies, matay ng asawa, single na usab ang babae. Tanawan, she is free to marry anyone she wishes. But ang warning sa Ginoo, but he must belong to the Lord. So dapat ang isang tao. So kana siya. Usahay mo tuotan na maghulat ko sa God's will. I also believe that, pero usahay gid ang Ginoo, dili gid siya makialam sa imong decision ba. Dili man ta robot na sige, maghulat lang ko dre. Tapos ang Ginoo na bahala. Pero kayang giingon ba? Not a free will to marry anyone we wish. Kana siya. Kinsa imo na napusuan, kana pwede kayo. But ang warning gid sa Ginoo is, but that person must belong to the Lord. Kana lang gid. Dili makialam ang Ginoo. Usahay pag ang isa ka tao kay grabe ng consequences sa iyang life. Anong ingani man ang husband? Anong ingani sa man yung gibuhat sa Lord? Usahay pa ang pasinginlan nato ang Ginoo. Tungod sa atong decision, sarili natong decision. Dili na sala sa Ginoo. Na ay free choice ang isa ka tao. Anyone na gusto niya i-marry. Yes. Dili murag na kay tagmaw na ang Ginoo atong pasinginlan. Diba? So, usabon ako she is free, or you are free to marry anyone you wish. But you must belong, or he or she must belong to the Lord. So, nag-gets ba niyo? Amen. Okay ba? Yes. Kana siya. Amen. So, kanilang ang pabaon ako na verse sa inyo. Sa last one. Ako magbasa.
So I waited patiently for the Lord. Ulat gyud sa Ginoo. He turned to me and heard my cry. So, next verse. But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Kung wala pa, Amen. maghulat lang sa tamang oras siya and wait for it patiently. Amen. Waiting patiently is is very important. So two kinds of waiting patiently to the Lord. Ang isa is waiting patiently in faith because you believe that someday ang imong makita o imong choose or if God yes ihatag sa Ginoo anak ko depende sa Ginoo is kana ihatag niya sa Ginoo is kung sa man dako. Ang isa na waiting patiently without faith is just relying on your own strength. Waiting patiently without faith, kapoy na siya. Kapoy kaayo. Umabot na lang sa time na kapoy naman ay mag-uyab-uyab na yun. But waiting patiently with faith, again, it is very, dili kayo siya maka-exhaust. Because you know, someday, somehow, the right place, the right time, and that right person, abot na siya. Amen. Amen? Amen. Amen. That, so wala lang. Apoy sa Ginoo. Kung gusto niyo mo apo, Lord, I pray na protection siya. So, guess pa ninyo, wait, grabe, always na inabalik-balik ang right time, right place, and the right person. So, ano siya na. Amen. Kasabot ata. Yes. Amen. Amen. Amen.